Guys, sa lahat ng makapanood sa atin, no, tandaan po ninyo ito ha, yung sinabi ng ating kaibigan noon na yung mga nagbigay po ng pasakit kay Tatay Digong ay mayroon po talagang haharapin na malaking problema. Kaya itatanong natin kay kaibigan kung ano po ang kanyang nakikita dito, kasi bakit po ito po ang kanilang maipaabot sa atin, kaibigan. Oo kaibigan, hindi lang ako naawa sa mga supporters na nasasaktan tungkol sa pagpahirap kay Tatay Digong doon sa Hague. Kaya gusto ko din pong malaman sa inyo kung ano po ba ang nakita ninyo dito sa mga nagpahirap kay Tatay Digong, na sinasabi po ninyo na mayroon pong haharapin na malaking problema, kasi sinabi din po ninyo ito noon eh. Naku po, ito po ang tandaan nyo guys ha, hindi lang po yung ICC dito guys ang mayroong haharapin problema, mayroon na ngang kaharap na problema. Ang problema lang po dito ang mga nagpakana dito sa ating bansa, kung ano ang mangyayari. Mahinulaan na po si kaibigan dito noon, di ba? Si BBM talagang siya po talaga yung dito sa likod nito guys, siya pa talaga ang nagpakana dito. Ngayon, tandaan lang po nyo ang sinabi ng ating kaibigan na mayroon po talagang haharapin na malaking dagok na problema. Hindi lang po si BBM yung naglugmok kay tatay. Grabe kaibigan, may pag-asa pa ba si Tatay Digong makakabalik talaga? Oo nga, yun po ang sagot. Hindi po alam ng ating kaibigan kung makakabalik pa ba si tatay na buhay, kasi hindi po niya alam ang buhay ng tao kung kailan talaga lilisan. Ang mahalaga dito, ang importante dito ngayon guys, na ipanalangin po natin si tatay na makakabalik talaga na buhay, di ba kaibigan? Huwag kayong mawala ng pag-asa, sabi ng ating kaibigan, lalo na ngayon ay nahihirapan, no, unti-unti ang ICC ngayon, dahil po marami na silang nakalaban po ng mga ibang country na mga malalakas tulad nila Putin, Trump. Grabe, ito po yung patunay guys na sinabi ng ating kaibigan noon na lahat po daw ng mga nagpasakit, naglukmok ka tatay doon sa Hague, no, ay may maibabalik na karma na problema sa kanila, di ba? Nangyari na. Tapos may hinulaan si kaibigan ngayon guys, yung nagpakana talaga sa kay Tatay Digong, posibleng magkakaroon talaga ng malaking dagok sa kanyang buhay ngayon na problema, di ba? O kaya nagpasalamat si kaibigan dahil po yung mga DDS supporters sa mga Duterte, no, ay wala pong ginawang kasamaan dito na ipinapakita, no, at hindi po gumawa sila ng aktual, lalo na sa protesta, hindi po nila ginawa ang hindi maganda, kasi po pag nagawa sila ng hindi maganda, posibleng talo pa rin ang mga Duterte dito. Kaya pagtiyagaan na lang po ninyo na matapos ang termino para hindi na naman po makapag-declare ng martial law, kasi hindi po maganda po ang nangyayari dito sa ating bansa. Alam po ninyo yung nangyayari dito sa atin mula ng si BBM, ang daming mga kababalaga ang nangyayari dito, kaibigan. Tingnan po ninyo, puro kaguluhan ang nangyayari, ha? Oo nga, sabihin naman po iba, yung duwindi daw maka Duterte, di nakikita po, kasi hirap po talaga magpaliwanag guys sa mga tao, kasi po maraming mga tao na hindi talaga type nila ang mga Duterte. Alam po niyo guys, hindi po ninyo masisisi ang mga taga Mindanao, kasi lahat po ng taga Mindanao, kung mayroon man hindi bumoto kay BBM, ilan lang.
kadalasan ang Mindanao guys, grabe po ang boto nila na nakuha dito. Pati nga lahat ng pamilya ko bumuto eh. Yun po ang totoo. Kasi po alam po niyo kung bakit. Kasi may maganda talaga na sinabi doon, kaibigan. Balikan natin. Yung bigas tag 20 daw mangyari. Tapos yung mga gold bar na pag-aari ng mga Marcos ay makukuha daw at maibinta at ipamamahagi po yan sa mga mahihirap. Kaya yun po isa po doon. At lalo na nang nagsama sila sa mga Duterte, lalong lumakas. Kaya ngayon, huwag po ninyo kaming sisihin ha. Kasi hindi naman natupad talaga. Oh, ang bigas ngayon dito, tag 53 na. Mas lalo pang mahal. Di ba kaibigan? Oh, kaya huwag po nyo kaming sisihin. Kasi yung mga boto namin ay pinaghihirapan namin po sa mga BBM. No, lahat po kami, ilan kami, mga pamilya, ang dami namin bumoto. Sus, ilan lang siguro ang hindi bumoto. Kaya BBM sa Mindanao siguro ilang porsyento lang yata. Pero kaya wala tayong magawa kung ganito po ang itinadhana ngayong taon na yung administrasyon natin ngayon. Kaya tanggapin po natin. No, hindi ko naman po sinabi yung mga Duterte perfect. Lahat po talaga ay may mga kamalian. Pero may kumpara ko lang dahil po nakabenepisyo tayo sa pamumuno ni Tatay Digong noon. Alam po ba niyo kung bakit? Kasi yung mga marami po ang nagbago eh. Yung mga passport, yung mga rehistro natin sa motor, basta marami talaga kaibigan. Kaya hindi talaga natin na pwede na pilitin na magpaka Marcos kasi hindi talaga ipasok po sa lalamunan natin yung anong tawag dito kaibigan, yung pagmamahal natin pa hindi talaga natin maipasok sa puso natin eh. Kasi nakikita natin yung paghihirap ngayon ng mga Pilipino. Sabi nila ngayon wala daw krimen. Oo nga. Ano ba ang nangyayari ngayon? Ang krimen napakarami lalo. Missing dami. At saka yung mga sinasabi nila nga okay daw ang Pilipinas, peaceful na daw. Alam po ba nyo guys, ang mga NPA, New People's Army noon, napakarami. Nung hindi pa si Digong, yung hindi pa si Tatay Digong ang namuno. Nang si Tatay Digong ang namuno, no? Pinahigpitan niya ang pagdami ng New People's Army. Tingnan po niyo ngayon, grabe. Wala na. Ilan na lang. Pero ngayon, parang bumabalik na dahil po sa napakaraming mga tao ngayon na naapektuhan sa flood control ba. Hindi po nila nagustuhan po. Kaya salamat po sa mga tao no, na makapag-isip po ng mabuti na tinimbang-timbang nila ba kung unsa man po ang naidudulot ngayon ng administrasyon at noong si Duterte pa.